So this topic is about Bell's palsy. What is Bell's palsy or ano nga ba ang Bell's palsy? Bell's palsy is a facial paralysis which is caused by the dysfunction of the cranial nerve 7 or the facial nerve. Ang facial nerve ay ang responsible sa mga muscles sa ating mukha. It is due to an acute inflammation or pamamaga sa ating facial nerve. Lately, may mga kumakalat na post sa Facebook about sa cause ng Bell's palsy. Ito ang mga common misconceptions ng mga tao na sanhi ng sakit na ito. Pagtulog ng basa ang buhok, pagtapat o pagtutok sa electric fan or aircon, stress, madalas na pagpupuyat, pagkain ng fast food, at ang paborito ng lahat, ang pag-inom ng milk tea. Paalala po na huwag paniwalaan ang mga nakikita at nababasa natin sa Facebook dahil wala pang clinical study na nagpapatunay na ito ay totoo. According to research, ito ang ilan sa mga risk factors or posibleng sanhi ng Bell's palsy. Viral infection, katulad ng herpes simplex, German measles, and chickenpox. Diabetes, acute respiratory tract infection, middle ear infection, meningitis, middle ear surgery, nerve compression, at low immunity. Kapag ikaw ay nakakaranas ng ilan sa mga sintomas tulad ng paralysis on one side of your face, facial droop, difficulty making facial expression, drooling or paglalaway, pain around the jaw or behind your ear, dry eyes o panunuyo ng mata, loss of taste o pagkawala ng panlasa, at pagluluha, mabuting ipatingin na ito sa doktor at baka senyalis na ito na mayroon ka ng Bell's palsy. Ngayon naman po, ituturo ko sa inyo ang facial exercise na pwede niyong gawin sa bahay. Ang purpose po nito ay para unti-unti nating maibalik ang dating lakas at galaw ng inyong mga facial muscles. Mas better kung gagawin nyo ito sa harap ng salamin para makikita nyo ang pag-move ng mga muscles nyo. These are the target muscles for our exercise. Ang first muscle na ating i-exercise ay ang frontalis na nakikita sa ating forehead. Ito ang nag-elevate sa ating eyebrows. Para ma-exercise ang muscle na ito, kailangan lang natin mag-act surprise o parang nagkulat at itaas ang ating eyebrows. Ang second muscle na ating i-exercise ay ang corrugator supercilii which draws the eyebrows medially. Para naman na-exercise ito, ang kailangan lang gawin ay ang frowning o pagkunot ng noo. Ang next muscle ay ang procerus which wrinkles the skin over the nose. Ang facial expression naman na pwedeng gawin ay ang distaste o ang pagkunot ng skin sa ating ilong. Ito naman ang orbicularis oculi which is responsible for eye closing. Para naman sa muscle na ito, simply close your eyes tightly ng parang ganito. Ang muscle naman na ito ay ang zygomaticus major which is used for smiling kapag dalawang side ang nagko-contract at sneering naman kapag isang side lang ang nagko-contract. Ang next muscle naman ay ang orbicularis oris which purses the lip. Ito rin ay tinatawag na kissing or blowing muscle. Para sa exercise nito, iporma ang bibig ng parang magkikiss o parang makisipol. Ito naman ang buccinator which presses the cheek against the teeth and nag-hold ng shape ng cheek natin kapag tayo ay humihipan. Para ma-exercise ang buccinator, i-compress ang pisngi paloob o iporma ang bibig ng parang hihigop. Ang next muscles naman ay ang risorius, depressor anguli oris, at depressor labii inferioris na nagtutulong-tulong para i-depress ang angle of the mouth at i-depress ang lower lip. Ang mentalis naman ay ang nag-elevate ng skin sa ating baba. Sa exercise ng mga muscles na ito, kailangan lang natin mag-pout o yung parang nalulungkot. Ang last muscle na kailangan natin i-exercise ay ang platysma, which depresses the jaw and nagtitense up ng skin sa ating neck. Sa ating last exercise, kailangan lang natin mag-pout pero kailangan maramdaman mo na nagtitense up ang muscle sa iyong leeg. For our exercise instructions and reminders, don't forget to do the exercise in front of a mirror and do each exercise for 10 repetitions or 10 ulit and exercise at least 2 to 3 times a day. And that closes our Bell's palsy topic. Thank you!